tamang daan patungo sa Panginoon. Mga kapatid, tayo po ang dapat maghanda ng dadaanan ng Panginoon tungo sa buhay ng marami nating mga kababayan, mga kabarangay, mga kapitbahay, mga kaibigan, mga kamag-anak. Tandaan po natin, nung ang Panginoon ay bumalik na po at nakita ng mga alagad na umaakyat sa alapahak, doon sa Aklat ng Gawa, Kabanatang 1, doon po ay tinagubilin, mga minamahal, na sabi, magiging saksi ko kayo sa Samaria, sa Judea, hanggang sa kaduluduluhan ng hangganan ng lupa. Tayo po, mga kapatid, ay nangangailangan ng magbukas ng mga daan upang ang Panginoon ay makadaan sa buhay ng mga taong wala pang kaugnayan, wala pang tunay na pagkilala sa ating Panginoong Jesucristo. Alam niyo po ba, yung huling summit ng ating konferensya ng Bulacan Philippines Annual Conference at yung muling pagpaplaning ng ating district ng Northeast ay sinabi po ng ating Bishop Parechea na mula sa 35 million natin na mga Metodista sa buong mundo, yung 35 million po yun, buong mundo na yun. Sa survey po ngayon, ayon sa statistic na ginawa sa buong mundo, mula sa 35, bumaksak po ang bilang natin ng 31 million. Sa makatuwid, nawawalan po tayo ngayon ng mga kaanib na 4 na milyon sa buong mundo. 4 na milyon po ang nabawas. Hindi po tayo dumami. Ang nangyari po sa atin, sa ating iglesia, tayo po ay nabawasan pa ng 4 na milyon. At ang nakakalungkot, sa statistic po dito sa Pilipinas, binubuo ng 3 episcopal area, Mindanao, Baguio, at Manila area, binubuo po tayo ang bilang ayon sa statistic ng ating iglesia sa buong Pilipinas, meron lamang po tayong mahigit na 200,000 na kaanib sa buong Pilipinas. Nakakaalarma, mga kapatid. Kaya pala yung mga politiko hindi pumupunta sa atin. Sapagkat ang bilang natin kukonti. Wala pa tayong kalahating milyon dito po sa Pilipinas. Pakisabi nga po sa inyong katabi, kapatid, wala pa tayong kalahating milyon dito sa Pilipinas. Sa 100 populasyon na po, kung daw ako nagkakamali, sa 100 million na Pilipino sa Pilipinas, ala pa po tayo sa katitingang bilang natin sa buong Pilipinas bilang mga kaanib ng nagkakaisang Iglesia Metodista. Alarming po. Kung nawawalan tayo ng 4 na milyon sa buong mundo, at dito sa Pilipinas, wala pa tayong 300,000, mahigit lamang po na 200, basta nasa mataas lang po ng konti ng 200,000, nakakaalarma po ang ating iglesia. Mga kapatid, ito nga po yung panawagan ngayon sa ating lahat na sabi nga po ng ating bishop nung muling pananalita niya, kung hindi natin kayang mangaral, mag-akay man lang tayo. Na bawat linggo mag-akay tayo ng isang kaluluwa. Kung tayo po sa iglesia nito ay 50, aakay lamang ng bawat isa lang.
tayo sa susunod. Okay lang. Kain mo lang ho. Kaso ang problema, ang nakakalungkot po ayon sa statistika natin, may mga akay, ang mga Methodista raw po ay hindi nagagawa. Yung akay lang, kahit pagyayayaan nila, sama ka sa church namin, hindi daw po nakapagyayaya. Kwento po ng isang pastor, may nakasabay daw po siya sa bus. Sabi niya, may nakasabay siya. Si Pastor Moises Saracho po, yung nagkwento nito. May nakasabay daw siya sa bus. Merong tao, merong sakit. Ang sabi daw ng hali, binigay yung address. Sabi niya, punta ka sa amin. Ganitong oras yung aming dawain. Punta ka at ito yung address, sabi daw po sa tao. Sabi ni Pastor Moises, siguro Methodista to. Yun daw ang sabi niya. Nung kumuha raw ng panyo yung ale na nagyaya doon sa katabi, nakita ni Pastor Moises Saracho, yung panyo ng ale ay may tatak ng El Shaddai. Ay sabi niya, hindi pala Methodista, El Shaddai pala. Sabi ni Pastor Moises, sana ganito yung mga kapatiran natin, na kahit magyaya lang, hindi na mangaral, napakalaking bagay, katulad po ng ginawa ng ale, na hindi pala Methodista, kundi pala ito ay membro ng grupo ng El Shaddai. Roman Catholic pa rin po yun. Pero sila po ay matapang na nagyayaya, nag-aakay ng pupunta sa kanilang mga gawain. Mga kapatid, si Juan ang maganda pong larawan na kung saan tayo bilang mga anak ng Diyos ay maghanda ng daan upang ang Panginoon ay makadaan sa buhay ng marami pang mga tao na hindi pa lubusang nakakakilala sa ating Panginoong Jesucristo. Mga kapatid, gugunitain po natin ang dulang ng Panginoon. Tandaan po natin na ang Panginoon ay hindi lamang po namatay para sa atin. Namatay ang Panginoon sa lahat ng sansinukob, sa lahat ng mga tao. Dinalay niya ang kanyang katawan, dinalay niya ang kanyang dugo, para po tayo ay matubos sa ating mga kasalanan. Mga kapatid, napapanahon na. Kung ang ating mahal na Pangulo ay nananawagan ng pagtahak sa tamang daan, tayo po bilang mga mananampalatayang tinawag ng Panginoon ay dapat maghanda ng daan na dadaanan ng Panginoon upang maabot ang marami pang mga kaluluwa na hindi pa po naaabot ng mabuting balita. Mga kapatid, nakasalalay sa bawat isa sa atin, hindi lamang po sa inyong mga manggagawa ang pagliligtas ng maraming mga kaluluwa, kundi sa bawat isa po sa atin, tayo po ay mga alagad, bawat isa po sa ating mga alagad na nararapat gumawa rin po ng kanyang mga alagad. Yung po ang nawawala na sa iglesia natin, yung discipleship. Wala nang, hindi na nang isasali. Di mo ba, kapag ang isang angkan hindi nagkaanak, ano ba, isang anak na lalaki, hindi pa nagkaanak, ang madalas na tuksuhan, tapos na ang lahi mo. Ganon din po ang mangyayari sa ating iglesia. Kapag hindi po tayo nag-aay, hindi po natin binahagi ang mabuting balita sa ibang mga tao, huwag po tayo magtaka kung yung 4 na milyong
binalita ng istatistika sa buong mundo na nawawala sa ating iglesia, yung pong 31 million na natitira. Huwag po tayo magtaka na maaari pang mabawasan ng milyon-milyon kung hindi po tayo kikilos na maging alagad upang ibahagi at i-share ang mabuting balita ng kaligtasan. Tandaan po natin, ginawa ni Juan ang kanyang trabaho. Ginawa ni Juan ang kanyang role upang ihanda ang daan ng Panginoon. Hindi po natapos yung daan doon. Tayo po yung mga makabagong Juan, mga makabagong public highway, na kailangan magbukas ng daan para makadaan ang mga tao, makadaan ang Panginoon sa buhay ng mga tao, hindi pa naranasan ang ating Panginoon. Nananawagan po ang ating Panginoon sa atin. Narito mga kapatid, tatanggapin natin ang tinapay at alak, magpapaalala ng hirap at sakit na ginawa ng Panginoon dahil sa pagmamahal niya sa mga kaluluwa natin at mga kaluluwa ng ating mga mahal sa buhay, mga kaibigan, mga kapitbahay at mga kababayan. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.